Worth it ba na bumili ng legit na Saudi gold or silver kahit hindi ka Disney princess? Ang mura kasi ng benta dito sa Mustafa Jewelry sa Melaka, Malaysia na nirecommend sa amin ng mga OFW sa cruise ship na sinakyan namin. Kaya kung OFW ka sa Singapore or Malaysia, siguradong alam na alam mo kung saan mabibili ang murang gold at silver. Nung natuklasan ng mga OFW dito sa cruise na papunta kami sa Malacca, nirecommend nila na pumunta kami sa Mustafa Jewelry para bumili ng mga mura na silver at gold na alahas kasi doon daw sila bumibili kapag dumadaong sila sa Malacca. Kami naman ng mga gaga at nabudol na mga kabayan natin, sinubukan namin pumunta dito sa Mustafa Jewelry at masubukan nga kung talagang totoong mura. Pagpasok mo pa lang, ang lawak-lawak talaga ng jewelry store na ito, as in ang lawak niya. So ang daming varieties of jewelries from gold to silver or kung ano-ano pa mga jewelry items ang pwede mong tignan dito. Tapos may pa-conversion pa sila dito, yung type, weight, tsaka rate. O di ba? Out of topic muna tayo ngayon. Alam nyo ba na etong outlet nila dito sa SG at Malaysia ay ganito yung 3 ngipin as compared sa atin na 2 ngipin kasi mas safer ito kaysa sa yung ginagamit natin na outlets. Okay, ang first victim ko ngayon ay singsing. So pinapili ako ng mga silver na singsing. So ang napili ko ay ito, yung parang may cross and then yung size 18 kasi pag 17 masikip siya. Tapos, pumili din ako ng silver earrings. Hindi ko alam kung bakit mas pinili ko yung silver kasi hindi ako mabling-bling na tao. Pero gumagamit ako ng earrings. And ayan nga, yung mga pinagpilian ko, yung mga maliliit lang at hindi masyadong flashy. Pero disclaimer ha, nagpaalam po ako sa kanila na mag-video and sabi naman nila, it's okay. So ngayon, etong gold earrings naman ang aking pinili. So brief ako ng isang staff and medyo na-challenge lang ako sa language barrier kasi hindi masyadong matunog yung English. Kailangan talaga broken English ka makipag-usap. Hindi complete English. Kaya, ayan, so medyo attentive talaga ako sa mga instructions tsaka yung mga sinasabi ng nag-a-assist sa akin na staff. Bali yung instruction ng staff, ito yung screw type na earrings. Hindi yung basta-basta na tinutusok-tusok mo lang. Yung parang tornilyo talaga na ilalagay mo sa ears mo. So as you can see, very attentive ang lola nyo. Kasi nga naman, yung language barrier talaga, medyo challenge talaga ako dito. Pero anyway, clear naman yung pagkasabi niya sa akin and naintindihan ko kung paano siya suotin. And napakabait nila, napaka-approachable at hindi sila suplado, hindi sila suplada. Alam nyo ba, nasa part na to, nung bayaran na, dito talaga ako nagulat. Kasi talagang in-inspect nila yung jewelry, kung may sira, tapos talagang ang daming abubot. So may mga wrappers, in-inspect nila yung price, kung tama, in-audit pa nila. Tapos mga ganito, no, talagang customer care quality yung pinakita nila sa amin. Tapos pinakita nila kung nagustuhan ba namin or pwede ba naming ipalit, mga ganyan. So talagang na-amaze talaga kami. And because of this, I will rate you 11 out of 10. As in, grabe yung quality ng service nila. And then, syempre, no, pina-exchange ko yung peso ko into Malaysian ringgit. Tapos, kinakailangan talaga ng passport, lalong-lalo na kapag foreigner ka na nagpapapalit ng pera for kaimehan purposes. Pagkatapos, ay pumunta kami dito sa McD. So, hindi ko alam kung ito yung tawag nila sa McDonald's sa Malaysia. From McDonald's to McD. Oh. Malaysian-based yung McD nila dito. Ibang klase din yung mga food nila, no? It's in accordance sa kultura ng Malaysia. So, marami kang makikita na Malaysian na food. Tapos, ito yung McFlurry nila. I think, mas marami yung serving nila. Hindi ko alam. Nadibago lang ako sa McFlurry niya. Mukhang hindi tinipid yung Oreo. O, diba? So, technically, hindi ko siya talaga naubos. Ang dami nito, as in, sobrang dami. Tapos, eto nga pala yung spoon nila. So, nagpalamig lang kami ng konti bago bumalik sa bus na sasakyan namin patungong Kuala Lumpur from Melaka. Paglabas namin ng McD,
ganito ang bubungad sa'yo. So hindi to Kuala Lumpur ha, Melaka pa lang to, smaller city pero ang gaganda ng mga buildings. So it means talaga na napaka-progressive talaga ng Malaysia, no? As in para kang nasa Makati, parang ganung mga vibes. Tapos ang linis, napaka-fresh pa ng hangin dito. Bale, nag-book kami ng Grab from dito sa Mustafa Jewelry hanggang sa Melaka Central Bus Station. So, eto yung history. Makikita nyo dito yung Mustafa Jewelry Melaka to Melaka Central na bus station. Ang binayaran namin is RM18. So, 18 ringgit. Kaya kapag ita-times natin, 18 times 13 pesos, 234. So, kahit nasabihin natin 18 ringgit times 12, 216 pesos. So, mura talaga siya, di ba? Alam nyo ba na napansin ko lang yung mga brand ng sasakyan dito ay halos ibang-iba, no? Kaysa sa brands ng sasakyan doon sa Pilipinas na Toyota, Nissan, Mitsubishi, mga ganon. Dito iba yung mga brands eh. Pero ang gaganda ng interior katulad nito. So ngayon, pupunta na kami sa bus station. Once again, ang final question, worth it ba na binili namin itong mga murang Saudi gold jewelries or silver as recommended by the OFWs dito sa Malaysia? Again uulitin ko, hindi po ako Disney princess, okay? Tsaka ang mura naman ng bilihin talaga dito, no? Hindi siya worth 100k.